Ngayon naman po, oras na upang tayo po'y makinig ng kanya pong salita. Tinatawagin po natin ang kanyang mensahera sa gabi ito. Wala pong iba ang ating kapatid, Sister Isabel Gatton. Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating po lahat, sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa programang ito ng Ubod Tibiyag. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pakikinig ng mga salita ng Diyos. Sa gabing ito, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mo na amin pong mapapakinggan at pag-aaralan sa gabing ito. Ikaw ang pumilos sa aming kalagitnaan, banal na Espiritu, at patuloy mong patatagin, palalimin ang aming pangunawa sa mga salita mo na siyang makapagpapabago sa buhay ng bawat isa po sa amin. Panginoon, salamat sa lahat ng makikinig at tulungan mo kami na maisagawa ang mga salita mo ito sa pangalan mo. Panginoong Jesus, ito po ang aking samot dalangin. In Jesus' name, Amen. Sa gabing ito, maraming pong salamat at binigyan na naman po tayo ng pagkakataon na maibahagi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos sa gabing ito ay atin pong matatagpuan in the book of Jude, na kung saan ay dito po ay mababasa natin sa kanya pong aklat na may mga inilayout po siya para po sa bawat isa po sa atin na isang pattern o mga steps para po sa ating pamumuhay spiritually, para tayo po ay lumago at magkaroon po tayo ng katagumpayan sa ating pong buhay. Ating pong pag-aaralan ang topic na keys o susi, keys to victorious life. At ating pong basahin in the book of Jude chapter, isa lang pala yun. Verses 17 to 24. Ang sabi po diyan, but dear friends, remember what the apostles of our Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last time there will be scoffers who will follow their ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instinct and do not have the Spirit. But you, dear friends, by building yourselves up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Be merciful to those who doubt, save others by snatching them from the fire. To others show mercy mixed with fear, hating even the clothing stained by corrupted flesh. To Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God our Savior be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. So napakaganda po ng mga sinabi dito po sa ating pong text sa gabing ito, na kung saan makikita po natin sa ating pong binasa na may mga susi po para po tayo magkaroon ng katagumpayan sa ating pong pamumuhay o victorious life na tinatawag. Lahat po tayo, ang nais ng puso natin ay may katagumpayan sa lahat ng bagay. At dito po, inilayout po in the book of Jude, yung pong mga susi o yung mga kaparaanan o maaaring yung steps na dapat po natin gawin para po tayo ay mamuhay ng may katagumpayan. Unang-una po makikita po natin in verse 20, sinabi po dito that by building ourselves up in our most holy faith. Ito po yung unang-una na atin pong makikita dito, na dapat po alam po natin yung foundation ng atin pong pananampalataya. At alam po natin na si Jesus lang ang the only foundation to build our victorious life. Amen? In every aspect po, kailangan po na maging isa po tayong matalino na manggagawa o kagaya po nung wise builders na mababasa po natin in Matthew chapter 7 verse 24 to 25, na kung saan ay sinabi po doon ng ating Panginoong Jesus that therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, yet it did not fall because it had
its foundation on the rock. So dapat po yung pundasyon ng ating pong pananampalataya ay kay Kristo lamang po. Dapat po yung faith na planted in our heart is like a mustard seed na tinatawag, dahil kung wala po tayong faith ay talagang hindi po natin magagawa yung katagumpayan sa buhay natin, kasi yan lang po dapat nakapundasyon ang ating pong pananampalataya kay Kristo lamang, mga kapatid, mga nakikinig, mga kababayan, mga kaibigan. Amen? So, makikita po natin na sinabi dito na kailangan i-build up po natin yung ating pong pananampalataya. Parang ibig pong sabihin na lahat po tayo is under construction. At tayo yung contractor. Tayo yung magsusupply ng mga tools, tayo yung magsusupply ng materials at yung pong energy para po yung ating faith ay maging strong every day. So, alam nyo na ikaw ay contractor ng iyong sariling pananampalataya, wag mo nang gawing ghost yung faith mo. Amen? Each one of us must work out our own salvation with fear and trembling, and to contend for the faith that we know is the truth. Amen? Philippians chapter 2 verse 12, sinabi po doon, continue to work out your salvation with fear and trembling. Hindi po yung dahil Sunday lang, no? Nandun na dahil nakikita ng mga pastors, even Paul, sinabi niya na not only in my presence, but now much more in my absence. Dapat po everyday na ating pong wino-work out ang ating pong salvation. We are to be in guard against every little wind of doctrine. Dapat po alam natin yung ating right foundation. Amen? By staying on the right foundation and continuing to build our lives on that kind of faith in God, we can rest assured that our life in every aspect will be victorious. Amen? Pangalawa po na makikita natin is still in verse 20, which says, praying in the Holy Spirit. Ito po yung most neglected ng mga Kristiyano sa panahon ngayon. Marami po ang sa atin ang hindi ini-exercise yung praying in the Spirit or speaking in tongues, na kung saan, ito po yung nagbibigay sa atin ng tulong. Dahil sinabi po in Romans chapter 8 verse 26 to 27 that in the same way, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. And He who searches our heart knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for God's people in accordance with the will of God. Importante po mga kaibigan, mga kapatid, na hindi lamang po tayo nabaptize ng Holy Spirit, but then ipinapractice po natin siya. By faith, kailangan po na maging lifestyle po natin, yung praying in the Holy Spirit. Kasi Ephesians chapter 6 verse 18, sabi po doon, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. Napakapalad po natin sa pamilyang ito kasi po, itinuturo po talaga sa atin. Hindi lamang po to speak in tongues, because unang-una po kung magiging lifestyle po natin, yung praying in the Spirit, it will edify you first. Kasi yun po yung trabaho ng banal na Espiritu. Anyone who speaks in tongue edifies themselves, according to 1 Corinthians chapter 14 verse 4. And in John chapter 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things. Siya po yung magtuturo and will remind you of everything I have said to you. So sabi natin, hindi bali, the Holy Spirit will remind me of everything. But how can the Holy Spirit remind you if you don't have any communication with Him? Di po ba? Dapat po na alam natin ang salita ng Diyos so that the Holy Spirit will have something to remind us. Amen po ba? If we keep our prayer life consistent,
continuing in prayer, seeking the face and the will of God for our lives, then we are building on our most holy faith and we are building a victorious life. Importante po mga kapatid, mga kaibigan, na tayo po ay marunong o pinapractice natin ang praying in the Spirit. Amen? Ang pangatlo po na makikita natin dito is in verse 21, which is, ang sabi po dito, keep yourselves in God's love. Amen. Walking in the love of God every day of our lives, mga kapatid. Importante po ito. In other words, we need to stay close to God and His infinite love and mercy. Kung hindi po tayo lalakad sa nang naaayon o may pag-ibig ng Diyos sa buhay po natin, and then hindi po natin masasabing victorious ang ating buhay. Amen po, dahil in John 14 verse 15, ang sabi ng Panginoon doon, if you love me, you will keep my commands. Keep my commands. And ang sabi po in John 14 verse 21, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved by my Father, and I too will love them and show myself to them. So makikita po natin dito na kung mahal mo ang Panginoon o lumalakad ka in the love of God, mayroon kang pag-ibig sa kapwa mo. Out of the overflow of your relationship with God, maipakikita mo sa kapwa mo. Even in the Bible, we are commanded to love our neighbors as ourselves, or love our enemies. Walking in the love of God is very, very important po to have a victorious life. Amen? Kung gusto mo maging matagumpay, ang buhay mo, ang buhay natin, kung nais nating maging matagumpay, kailangan lumalakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Keep yourselves in God's love. Verse 21 po ang ating pang-apat, nandun pa rin po ang sinasabi po diyan na sinabi po dito in verse 21 that sabi po diyan, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you to eternal life. Pang-apat po natin ay look for eternal life through the mercy of God. So dapat po we are looking forward to the eternal life. God has given us time and space on this earth to prepare ourselves for the eternal life that lies before us. We are all going there one way or another. No matter how much we pay attention for other aspect of our life, we have a destiny na tinatawag. And an appointment with death that we cannot escape unless Jesus comes first. Amen? Lahat po tayo pupunta doon. Pero karamihan sa atin ay concerned about the conditions of other aspect of our lives and neglected to give a serious thought to the true condition of our heart and our soul. Marami pa rin po, sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, na mas prepare po nila na bigyang pansin yung ibang aspeto ng kanilang buhay rather than the things that looking forward for the eternal life. Dapat po is kagaya tayo ni Abraham, di po ba? In Hebrews chapter 11 verse 10, for he was looking forward to the city with foundation whose architect and builder is God. Dapat po, yun po yung ating tinitingnan. Yung eternal life na pangako sa atin. Ginagawa po dapat natin yung dapat natin gawin upang sa ganun ay meron po tayong assurance na sa heaven talaga. Eternity is a long time. We should sacrifice the time we have now and gain that eternity with Jesus in heaven that He has prepared for us. So, gusto natin na pumunta sa heaven, pero hindi naman natin ginagawa yung mga dapat natin gawin para tayo ay makarating sa langit. Amen? It doesn't mean po na tayo po yung mga Kristiyano na ay sigurado na tayo na sa langit ang punta natin. Every day we need to work out for our salvation. Every day we need to hold on. Make our faith strong enough
para po kahit na anumang bagyo sa buhay natin, hindi tayo mapitinag, di ba? Kasi ang foundation natin ay si Jesus. Di po ba? In 2 Corinthians chapter 4 verse 18, sabi po diyan, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what seen is temporary, but what is unseen is eternal. Dapat po yung focus natin, lagi pong nangunguna ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po, in John chapter 6 verse 27, do not work for the food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. If we keep our heart on things eternal, and put our hope on Jesus and focus on what it will take for us to get there and obtain eternal life, that we have a continual victorious life. Yun po talaga ang dapat po natin ginagawa. Dapat yun yung nangunguna sa buhay natin. But dito tayo nagpifail. Yung spiritual life natin minsan nanghihina, minsan dala ng iba't ibang nangyayari sa mundong ating ginagalawan, nadadala na tayo. Na minsan, parang, wag ka na munang manalangin umuwi ng Pilipinas. Kasi alam mo yung status mo sa kalagayan mo, sa iyong spiritual life. Maaaring baka pag uwi mo, wala ka na. Di po ba? At least dito sa Hong Kong, alam mo kung saan ka pupunta. Pero pag nasa Pilipinas tayong mga matatagal na dito sa Hong Kong. It takes time for us to adjust our lives in the Philippines, especially sa ating mga katagalugan na kung saan medyo may kalayuan ang ating pamilyang ito. But alam natin na isang malaking kakulangan sa buhay ng isang tao ang hindi ka makapag-fellowship every Sunday or every day off. Maaring tayo pag nagbakasyon, bakasyon lang, nawawala na yung ating dating ginagawa. Even yung devotion sa umaga, di ba? So, kailangan po na nakapix tayo, kagaya ni Abraham. We are looking forward to the city with foundation whose architect and builder is God. No, panglima, na makikita po natin in verse 22, be merciful to those who doubt. Be merciful to those who doubt. Ibig pong sabihin, have compassion. Magkaroon po tayo ng compassion. That we should love our neighbors as ourselves. We are commanded even to love our enemies. Di po ba? Philippians chapter 2 verses 3 and 4 says that do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather in humility, value others above yourselves. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Importante po na pinahahalagahan natin ang kapwa natin. Hindi lang yung sarili lang natin ang ating iniisip. Amen. Romans chapter 12 verse 10, be devoted to one another in love, honor one another above yourselves. Ganyan po yung pagkakaroon ng compassion, be merciful to those who doubt. Magkaroon po tayo ng compassion dun sa mga taong kung saan ay alam po nating kailangan nating mahalin. Sometimes mahirap mahalin ang kaaway, di ba? Sino sa atin dito ang may gustong magmahal sa kaaway? But if we have the love of God in us, then we can continue to love those people na unlovable. Hallelujah! Those people that unlovable. Kung gusto nating maging victorious in our life, then we need to be intention. Nandun talaga yung intentionally you want to love that person. Eh sometimes tayo, pag hindi natin gusto yung kasama natin, kitang-kita na sa ating mukha, kitang-kita pa sa ating gawa, kitang-kita pa sa ating mga sinasabi, di po ba? So, loving our neighbors as ourselves is very, very difficult to do. It's easy to say, you know? Lalo na kung ang kapitbahay mo yun ang nakasakit sa'yo. Yung kapatid mo yun ang laloko sa'yo. You know? Yung pinaka-best friend mo yun ang nag-betray sa'yo. How could you love a person? You can when you are walking in love. Amen?
in walking in the love of God. Amen. Hindi yung walking in love na in love ka. Amen. So kasi sometimes pag in love ka, hindi mo nakikita yung yung kamalian ng isang tao. But no matter how mali ang ginawa ng isang tao, tingnan mo na mayroon po yung kabutihan. Amen? Itinuturo po sa atin talaga that we need to love one another. Amen po ba? Kaya, umpisa na natin, kahit unlovable, ang talagang kahit hindi mo siya gustong kasama, but the Word of God say, love. Amen? Hindi niya sinabing, gustuhin mo, kundi mahalin. Amen? And ang pang-anim po natin in verse 23, na ang sabi po diyan, save others by snatching them from the fire. So makikita po natin dito, no, na yung picture, sabi diyan, save others by snatching them from the fire. Talagang evangelism po is very, very important. Huwag mong piliin ang mga babahaginan mo ng salita ng Diyos. You know? We have all the freedom here in Hong Kong to evangelize. We have the street preaching. We have everything. We have our cell phones, di po ba? So, lalo na sana kung alam mo na talagang siya ay pupunta sa impyerno. Nandito po na sinabi ng salita ng Diyos na save others by snatching them from the fire. You know, hindi po tayo yung magbabago sa kanila, but then we need to share the gospel. We are to hate even the clothing stained by corrupted flesh. Sinabi po ng salita ng Diyos na yung kasalanan, doon lang po tayo magalit. Hindi po doon sa tao. Amen? We have to hate the sin of this world and the sins of others people's lives, but not the person. Dapat nandun po talaga yung natin, yung passion for those people na kung saan ay nakikita po natin nabubuhay sa kasalanan. We need to pray for them, you know. Hindi lamang po na, pupunta ka sa impyerno. Hindi po ganun. Kundi i-share mo kung paano ka binago ng Lord. Kung ano yung kabutihang ginawa sa iyo ng Panginoon. Dahil, you know, the Holy Spirit will lead us to those people na kung saan kailangan nila yung pag-ibig ng Panginoon. Dahil ganun din tayo noon, di ba? Noon tayo, nung hindi pa tayo nakakakilala kay Kristo, hindi rin natin pinapansin yung mga taong nagbabahagi sa atin, di ba? Tinatakasan natin yan pag binibigyan tayo ng tracts. Ayan, ang ginagawa natin, tinatapon natin, di ba? Hindi natin pinapansin. So, naniniwala ako na kung ano yung ginawa mo noon, aanihin mo ngayon na ikaw naman ang nag-i-evangelize, di ba? Ako, I was saved by the tracts. Yung pong tracks natin, yan po yung nangusap sa akin. At yun yung nag-lead sa akin to call the hotline numbers na sinabi po kanina ng ating pong MC. And there was a person who listened to me for almost 2 hours. If not for that person, hindi po ako nakatayo ngayon. Amen? Kaya importante po na kahit hindi mo gusto ang isang tao, pakinggan mo. And pray for that person. Kasi kung wala pong nakinig sa akin, hindi siguro ako nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. So, yun po yung ating pong gawing passion o gawing goal. Paano ka ba binago ng Panginoon? So, yun din yung i-share mo. Kung wala talagang nabago sa'yo, ano nga bang i-share mo, di ba? Kung walang ipinakita sa'yo, but I don't believe that God never show anything in our lives. Because meron at meron po na ginawa ang Panginoon sa buhay ng tao. At ang gusto po ng Panginoon ay magkaroon ng kaligtasan ng lahat ng kanyang nilalang. Amen? In 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4, this is good and please our Savior, who wants all people to be saved and to come to a knowledge of the truth. Kaya mga kapatid, wag po tayong manghinawa na mag-evangelize. Kahit na po tinatanggihan ng mga tracts natin, kahit na ibinigay man nila yung kanilang mga FB account, yung kanilang mga messengers, yung kanilang mga telepono, kahit hindi sinasagot ang ating mga tawag, ang ating mga messages,
pray for that person because prayer works. Darating din ang time na kung saan ay yung perfect time ng Panginoon. Kasi ganun din naman tayo noon, di ba? You know, I remember one time nung tayo may radio program pa, yung talagang radio program, itong Ubog Tibiyag, that there, na nasa follow-up team po ako, that there is one na talagang almost 2 years na nakakausap ko lang sa telepono. And after that, she is the one who came sa church at sinabi niya, hinanap niya ako. Ngayon nagpapatuloy ang kapatid na yun. Amen. Sometimes, we need to wait. We need to be patient. Amen? Sometimes kasi pag hindi na tayo sinagot ng pinapollow up natin, hindi na natin pinagpipray, hindi na natin tinatawagan, hindi na natin kinukumusta. Huwag ganun mga kapatid. Amen po ba? Because we need to save others by snatching them from the fire. It is like something na sila ay nasa apoy. Hindi po ba? At nawa hindi po mangyari yun. Amen po ba? If we have love for the lost and we are ever reaching out to them, we need to stay close to God ourselves in order to be effective. Witnesses, in doing so, we will gain our spiritual life in victory. Amen? Kasi po, ang isa pong kaluluwa, napaka-importante sa Panginoon. Ikaw at ako is napaka-importante sa Panginoon. At ang panghuli po, but not the least, but not the last, sa mga kasusi, kaparaanan, o mga steps ng isang matagumpay na buhay, is continual worship and service to God. Kailangan may consistency po ang ating pong pagsisilbi sa Panginoon at ang ating pong pag-worship sa Panginoon. And whatever we do, in 1 Corinthians chapter 10 verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Lahat po ng ginagawa natin dapat ay sa ikaluluwalhati ng kanya pong dakilang pangalan. Amen? Yung po sana, yung maging goal ng bawat isa po sa atin, magpatuloy in worshiping the Lord, magpatuloy in serving Him. Kasi yun lang po yung dapat na gawin natin para magkaroon po tayo ng katagumpayan. Aside from all those things na makikita po natin na dapat po natin gawin, every Sunday po marami pong kaparaanan na ibinibigay at naririnig natin sa salita ng Diyos para po tayong maging matagumpay sa ating pamumuhay. But as we continually serving the Lord with all our heart, I do believe that each one of us ay mayroon pong katagumpayan sa ating pong pamumuhay. Amen? And in verse 24 to 25, ito po yung blessing of God's protection. Kasi ang sabi po dyan, to Him who is able to keep you from stumbling and to present you before His glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, to be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages, now and forevermore. Amen. Makikita po natin dito, the blessings of God, He will keep us from stumbling. Kahit na po sometimes tayo talaga ang gumagawa ng ikapapahamak natin. But He will not let us fall away. Amen. Gagawa at gagawa po ang Panginoon ng paraan upang tayo po ay hindi tuluyan. Sabi nga sa salita ng Diyos, kung kahit na ilang beses ka na madapa, bumangon ka. Amen? God will help you, will keep you from stumbling. He will present us faultless, not because we are perfect, but because His work in us is perfect. Amen? Build our faith in God, not on how well we think we are doing. Para po tayo ay magkaroon ng katagumpayan sa ating pong buhay. Maliwanag po sa sinabi ng salita ng Diyos sa gabing ito, dito po sa ating binasa, that by building ourselves up in our most holy faith, by praying in the Holy Spirit, by keeping ourselves in the love of God, by looking forward for eternal life through the mercy of God, and by having compassion,
be merciful to those who doubt, maging sa ating pong pag-i-evangelize, so saving others by snatching them from the fire, and continual worship and service to God. I do believe na each one of us, when we do all these things, meron po tayong katagumpayan sa ating pong pamumuhay. There will be victorious in our lives, whatever is the circumstances, anuman ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, magkakaroon tayo ng katagumpayan kung pananatilihin po natin ang ating pong katapatan, ating pong faithfulness, and serving the Lord. Yan lang po sa gabing ito ang aking pong maibabahagi, at nawa ang bawat isa po sa ating pong muling basahin, ating pong pagnilay-nilayin ang mga salitang ito in the book of Jude, at doon po nawa ang Panginoon ang makipag-usap sa bawat isa po sa atin. Himay-himayin po natin, maunawaan po natin na ang lahat po ng sinabi dito sa ating pong binasa ay susi para maging matagumpay ang buhay natin sa mundong ito na ating pong ginagalawan. Maraming salamat po sa pakikinig, at nawa ang bawat isa po sa atin ay mayroon pong kagalakan na napakinggan ang message na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga salita mong nagpaalala sa bawat isa po sa amin na kung nais namin maging matagumpay, ang mga salita mong ito na aming narinig ay aming ipasamuhay. Salamat po, Panginoon, sa wala mong sawang paggabay, sa wala mong sawang pagtuturo sa bawat isa po sa amin. At nawa, O Diyos, sa mga salitang ito, O God, ay selyuhan mo sa aming puso at isipan upang ito po, Panginoon, ay aming maging kalakasan, aming maging katagumpayan sa mga araw-araw namin pong pamumuhay. In Jesus' name we pray. Amen.